Ang pagkakaisa ng simbahan, ang namana ni Cipriano sa kasaysayan ng Kristyanismo, naniniwala ka ba na posible ang mahalin ang Diyos, subalit kasabay nito'y sirain ang kanyang sariling simbahan? Sapagkat iyan mismo ang nasaksihan ko na nangyari sa harap ng aking mga mata. Mga lalaking tapat sa kanilang pananampalataya, na nagsasabing sila'y sumusunod kay Kristo, ang siyang naghati sa simbahang sinasabi nilang ipinagtatanggol. At ako, si Cipriano, isang lalaking nag-iwan sa yaman, sa kaligayahan, at sa kapangyarihan, ay kinailangang pumili sa pagitan ng pakikipagkasundo sa mga tao o pananatili sa pagkakaisa sa Panginoon. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Marami sa mga nagsasalita ngayon tungkol sa kalayaang espiritual ang inuulit ang kaparehong pagkakamali na halos sumira sa Kristyanismo noong aking panahon. Nang ako'y magbalik loob, hindi ito isang simpleng kilos, ito ay isang pagputol na sumunog sa lahat ng aking nakasanayan. Ako'y isang taong may maraming ari-arian, isinilang sa isang pamilyang may pinag-aralan, at isang guro ng retorika. Ibinigay ko ang aking mga yaman, ibinigay ang lahat sa mga maralita, at nanata akong maging malinis. Ang pagbabagong ito ay para sa akin isang ikalawang pagsilang, naramdaman ko ang pag-ihip ng espiritu at naging ibang tao. Ngunit kung sa tingin mo ang pagtalikod sa mga material na bagay ang pinakamahirap na bahagi, nagkakamali ka. Ang talagang nagpunit sa aking kalooban ay ang mapagtanto na kahit sa mga nagpapanggap na Kristiyano, ang pagkakaisa ay nagkakawatak-watak. Nakita ko ang mga kapatid na, dahil sa takot sa pagpapahirap, ay itinakwil ang pananampalataya, ang lapsi, at naramdaman ko ang paghamak ng mga nanatiling matatag, ang mga confessor. Paano pagkasunduin ang awa at katotohanan kung ang simbahan mismo ay sumasabog mula sa loob? Ang pagkakaisang hinangad ko ay hindi nagmula sa teorya. Ito ay nagmula sa kamalayan na kung walang isang katawan, ang pananampalataya ay nagiging solong kilos. Sa Cartago, ipinagtanggol ko ang ideya na ang simbahan ay ang nobya ni Kristo, isa lamang ang maaaring maging nobya, at ang tunay na pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng isang puwang ng disiplina at kapatawaran, kung saan ang pagsisisi ay nakikita at ang pagpapanumbalik ay may hugis. Marami ang nag-akusa sa akin na ako'y mahigpit, sinabi naman ng iba na tumutulong ako sa pagpapanatili ng kung ano ang banal. Ngayon, napagtatanto ko na ang labanang ito ay nagpapatuloy sa bagong anyo. Nakakita ka na ba ng dalawang tao na magkapamilya o magkakomunidad na naghiwalay dahil sa pagmamataas, politika, o pagmamataas sa relihiyon? Ilang ulit nating mas pinili ang magkaroon ng katwiran kaysa iligtas ang isang relasyon? Tatanungin ko, hindi ba't ang pagmamataas ding iyan ang nagkakawatak-watak sa lahat ng nasa paligid natin? Kung maaari akong magbigay ng isang praktikal na konklusyon para sa iyong mga araw, sasabihin ko ito, magkasamang naglalakad ang sakripisyo at pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay hindi kawalan ng pagkakaiba, ito ay mapagmahal na disiplina na nagpapahintulot sa mga pagkakaiba ng hindi nagpapaputol. Noong aking panahon, itinatag ang proseso ng penitensya, ang magsuot ng sako, magbalot ng abo, magpalipas ng ilang oras sa tunay na kalungkutan bago bumalik sa hapunan ng Panginoon, hindi para mang-api, kundi para bumuo ng pampubliko at tunay na kapakumbabaan. Ngayon, ang aplikasyon ay simple at makabuluhan. Kapag may nagkakamali sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa social media, ano ang unang reaksyon? Ang pagpapatalsik, pag-block, pagsigaw. O mayroon bang proseso ng pagbabayad pinsala na nagpapahintulot sa tao na makagawa ng pagwawasto at makabalik sa komunidad? Ang makabagong praktika ay maaaring kasing simple ng isang pampublikong paghingi ng paumanhin na sinusundan ng mga konkretong hakbang upang makapagbayad pinsala, ang pakikipag-usap, ang pag-aalok ng restitusyon, ang pangangako sa pagbabago sa loob ng ilang oras, at pagtanggap ng pangangasiwa. Ito ang lumilikha muli ng tiwala, at ang tiwala ay ang simiento ng pagkakaisa. ResearchGate, alam ko kung ano ang mga takot na nagpapahiwalay sa mga tao sa disiplinang ito, takot na muling malinlang, takot na payagan ang isang taong mapanganib na bumalik, takot na magmukhang mahina. Ang mga takot na ito ay lehitimo. Alam ko rin ang mga pagtutol, ito ay pagkontrol, ito ay pang-aapi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, at sinasabi ko sa aking sarili ng buong katapatan, na ang tunay na pang-aapi ay nasa pag-iwan. Mas malupit ang pagtataboy ng isang tao sa komunidad kapag siya'y umiiyak para sa tulong kaysa ang pagpapataw ng hangganan na magliligtas sa parehong individual at sa buong katawan. Tanungin ang iyong sarili, mas gusto mo bang magkaroon ng katwiran o magkaroon ng kapayapaan na nagpapagaling? Hindi pambihira,
Ayon sa istatistika, na ang karamihan sa mga pagkakawatak-watak na nakikita natin ngayon sa mga pamilya at grupo ay nagsisimula sa maliliit na kakulangan ng kapatawaran at nagtatapos sa pagkakabukod na, tulad ng ipinapakita ng agham, ay sumisira sa kalusugan at sa buhay. Natuklasan na ng makabagong pag-aaral na ang pakiramdam ng pagiging kabilang ay isang pangunahing pangangailangan ng tao, at ang pagkakabukod sa lipunan ay nagpapataas ng panganib sa sakit at kamatayan. Ang koneksyon ay hindi lamang espiritual. Ito ay mahalaga. Pub, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na nangyari sa akin na nagpabago sa aking pananaw sa disiplina. Mayroong isang lalaki, hindi isang martir, hindi isang taksil, kundi isang lingkod ng aming komunidad na, dahil sa takot, ay binigkas ang mga salitang gusto ng imperyo at lumihis ng ilang oras. Nang siya'y bumalik, ang mukha niya ay puno ng hiya. Gusto siyang panatilihin ang bayan sa labas. Nakita ko sa kanya ang isang ama, isang asawa, isang taong nagdadala ng mga anak sa pagtitipon. Nakita ko ang kanyang taos-pusong pag-iyak. Iniutos ko na magsagawa siya ng pampublikong penitensya, at nang makita ko siyang nakasuot ng sako, pinahiya, napagtanto ko ang isang pagbabago na walang paghuhusga ang makapagdudulot. Bumalik siya ng may mas malaking kasigasigan, nagdala ng iba pang nagsisisi, at sa mga sumunod na taon ay naging instrumento ng pagkakasundo sa pagitan ng mga pamilya. Ang eksena na yon, ang lalaking nasa abo, ay isang alaala na humahabol sa akin. Ang disiplina na may awa ay makapagpapanumbalik hindi lamang ng isang kaluluwa, kundi ng buong komunidad. Ang emosyon ng sandaling iyon ay pag-iyak at ginhawa, isang catharsis na nagdala sa iba sa loob ng biyaya at nagpabago sa buhay ng marami. Maaari mong isipin, ngunit ngayon ay iba na ang mga bagay, nabubuhay tayo sa ibang panahon. At hindi. Nagbago ang mga forma, social media, emails, mga hukuman ng opinyon, ngunit nananatili ang dinamika ng tao. Libo-libong tao ang nakararamdam ng pagkakabukod sa malalaking lungsod. Kinukumpirma ng mga pananaliksik tulad ng matagal na investigasyon sa Harvard at meta-analysis tungkol sa pagkakabukod na ang malalalim na koneksyon ay nagpapasaya at nagpapalakas sa ating kalusugan. Hindi ito walang lamang teolohikal na usapan, ito ay agham at karanasan na nagtatagpo sa iisang konklusyon, ang pagiging kabilang ay nagpapagaling, ang pag-iwas ay nakamamatay sa praktikal na kahulugan. Sa ganitong paraan, ang pagpapanumbalik ng pagkakaisa ay isa ring gawa ng pangangalaga para sa buhay ng tao. Harvard Gazette, gusto kong gumawa ka ng isang praktikal na pagsubok kasama ko. Sa loob ng 7 araw, pumili ng isang relasyon na pinalamig mo, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang tao mula sa iyong komunidad. At sa halip na sumulat ng isang matalas na bagay o walisin ang tao mula sa iyong mundo, hanapin siya ng may malinaw na layunin na magbayad pinsala. Hindi ako humihingi na tanggapin ang lahat ng walang hangganan, humingi ka muna ng pahintulot na makinig. Kung mayroong pangangailangan para sa pagwawasto, magmungkahi ng isang plano ng pagpapanumbalik, tukoy na mga oras ng pagsubaybay, mga konkretong hakbang upang magbayad pinsala sa mga pinsala, at isang pampublikong tanda ng pagsisisi kung angkop. Sa pagtatapos ng 7 araw, obserbahan kung paano nagbago ang iyong isip at kung ano ang nangyari sa ibang tao. Iyan ang mapagmahal na disiplina na ipinagtanggol ko, nangangailangan ito ng tapang, dahil kailangan na ilantad ko ang aking sarili sa panganib na masaktan, ngunit kung wala ang paglalantad na ito, walang posibilidad ng tunay na pagkakaisa. Tanungin ang iyong sarili, gusto mo bang magkaroon ng katwiran o magkaroon ng isang pamilya, isang komunidad, isang simbahan na nagpapagaling? Ang pagkakaisang hinahanap ko ay ganito, mahirap, kung minsan ay masakit, ngunit lubos na nagpapanumbalik. Kung tatanggapin mo ang maliit na panganib na ito, ang makinig ng higit pa, ang magdisiplina ng may awa, ang payagan na magkaroon ng hugis ang pagsisisi, makikita mo na ang tila nawala ay maaaring muling mamulaklak, at sa huli, magkakaroon ka ng isang bagay na hindi mabibili ng ginto o theoretical na doktrina, mga taong magkasamang naglalakad. Nang magsimulang sirain ng pagkakawatak-watak ang simbahan, napagtanto ko na ang pag-ibig, ng mag-isa, ay hindi sapat, kailangan ito ng istruktura, kailangan ito ng pagwawasto. Nakita ko ang mga kapatid na nagpapahayag ng pananampalataya gamit ang kanilang mga labi, ngunit nabubuhay ng walang pagsisisi. Ang pananampalataya na walang pagsisisi ay parang isang katawan na walang hininga, mayroon itong anyo, ngunit wala itong buhay. Noon ko naunawaan na ang disiplina ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig. Dahil tanging ang taong tunay na nagmamahal ang nagwawasto, at tanging ang nasa hustong gulang ang tumatanggap na hubugin. Noong panahong iyon, ang pag-uusig ni Desyo ay nag-iwan ng malalalim na marka.
Ang mga lalaki at babae na tumalikod sa pananampalataya dahil sa takot sa pagpapahirap ang lapsi ay gustong bumalik. At ang mga nanatiling matatag, ang mga confessor, ay hinahamak sila. Nakita ko, nang may sakit, ang pot na nagkukunwari bilang kabanalan. Kaya, nagpa siya akong lumikha ng 100 pabalik. Hindi isang madaling daan, kundi isang tunay na daan. Ang nagsisisi ay kailangang dumaan sa isang panahon ng penitensya. Ang magsuot ng sako, magbalot ng abo, umiyak para sa pagkakamali sa harap ng kongregasyon, at pagkatapos ng ilang oras ng tunay na pagbabago, ay ibalik sa pakikipag-ugnayan. Marami ang humatol sa akin. Sinabi ng iba na ako'y masyadong malupit, sinabi naman ng iba na ako'y masyadong mapagbigay. Ngunit ang hindi naunawaan ng ilan ay ang disiplina na walang awa ay nagpapatigas sa puso, at ang awa na walang disiplina ay nagpapakabulok dito. Malinaw kong nakita, ang balanse lamang ang tanging daan. Naaalala ko ang isang kaso na lubos na nagmarka sa aking kaluluwa. Mayroong isang matandang balo sa gitna namin na may mga kamay na makapal at taos pusong kalooban. Nang dumating ang pag-uusig, sumuko siya. Tinalikuran niya ang pananampalataya dahil sa takot. Gusto siyang paalisin ng bayan mula sa pakikipag-ugnayan na para bang ang pagkakamali ay ginagawa siyang hindi gaanong minamahal ng Diyos. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang pagsisisi na walang dekreto ng tao ang makatatanggi. Pinayagan ko siyang dumaan sa panahon ng penitensya. Nagpakita siya sa harap ng kapulungan na may damit ng pagluluksa at abo sa kanyang ulo, nanginginig sa hiya at pananampalataya. Nang siya'y naibalik, lumuhod siya at sinabi, "Ngayon alam ko na kung ano ang biyaya." Pagkatapos nito, ang kanyang buhay ay naging isang patotoo na nagpabago sa maraming matitigas na puso. Ang sandaling iyon ay nagpaturo sa akin na ang disiplina ay hindi pagpaparusa, ito ay isang tulay sa pagitan ng pagkakamali at ng pagpapanumbalik. Tulad ng pag-init ng panday sa metal upang humubog ng mas matibay na bagay, ginagamit ng Diyos ang sakit ng pagwawasto upang humubog ng karakter. At gayunpaman, ilang ulit na tinatakbuhan ng mga tao ang init na ito sa ating panahon. Ilang ulit na, kapag ikaw ay hinarap, ikaw ay nagsasara, nagtatayo ng mga pader, nagpapaliwanag sa sarili, o naghahanap ng mga may sala. Hindi ba ito karaniwan? Ginagawa nating lahat yan. Ngunit ano ang mangyayari kung, sa halip na tumakas, tatanggapin mo ang sakit bilang bahagi ng proseso ng pagpapagaling? Isipin ang ating mga araw, nabubuhay tayo sa isang panahon ng pagkakansela, kung saan ang pagkakamali ng isang sandali ay nagbubura sa buong kasaysayan ng isang tao. Ngunit ano ang pagkakansela na ito kundi ang pagtanggi sa biyaya? Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang awa ay naging kahinaan at ang disiplina ay naging pang-aapi. Nakikita ko ang kaparehong espiritu ng pagkakawatak-watak na hinarap ko sa Cartago sa mga screen ngayon, sa social media, sa mga pamilya, kahit sa loob ng mga simbahan. Ang mundo ay nagnanais ng mabilis na pagpaparusa, ngunit hindi ng pangmatagalang pagpapanumbalik. Kung mayroong isang bagay na natutunan ko sa paglipas ng panahon, ito ay ang disiplina ay hindi tungkol sa nakaraan, ito ay tungkol sa hinaharap. Kapag ang isang tao ay dinidisiplina ng may pag-ibig, hindi ito parusa, ito ay isang imbitasyon na muling magsimula. Ang isang leader na nakaunawa nito ay hindi napupuno ng pagmamataas kapag nagwawasto, at ang taong kinokorekta ay hindi nalulunod sa kasalanan, kundi sa pag-asa. Naipaisip mo na ba kung ilang ulit mong hindi hinaharap ang isang tao dahil sa takot na mawalan ng pagkakaibigan? O kung ilang ulit na may nagtangka na magwasto sa iyo at nagdepensa ka sa sarili ng may agresyon? Ilang pamilya ang naglayuan dahil sa kakulangan ng taos-pusong usapan? Ilang komunidad ang nagkawatak-watak dahil ikinagulo nila ang disiplina at pagtatakwil? Ang isang makabagong pag-aaral na ginawa ng Universidad ng Stanford ay nagpakita na ang mga taong regular na tumatanggap ng nakabubuo na feedback ay may 60% mas malaking pagkakataon na lumago ng emosyonal at propesyonal kaysa sa mga pinupuri lamang. Kinukumpirma ng agham ang alam na ng pananampalataya sa loob ng maraming siglo, ang mapagmahal na pagwawasto ay kasangkapan sa paglago. Ngayon isipin na ilapat ito sa sarili mong buhay. Sa halip na tumakas sa mga pamimintas, yakapin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang matuto. Sa halip na magreaksyon ng may pagmamataas, magtanong, ano ang maaari kong mapabuti? Ang simpleng saloobin na ito ay makapagpapabago ng isang kasal, isang ministry, isang negosyo, isang pagkakaibigan. At may marami pa, ang mga leader at mga pampublikong tao na hindi marunong makinig sa pagwawasto ay nauwi sa kapahamakan.
Tingnan ang kaso ni Lance Armstrong, ang dakilang siklista na itinanggi sa loob ng maraming taon ang paggamit ng iligal na mga substansya. Binulag siya ng pagmamataas, lumabas ang katotohanan at sinira ang lahat ng kanyang itinayo. Sa kabilang banda, kapag ang mga tao tulad ni Nelson Mandela o Malala Yousafzai ay hinarap ang pagkakamali at kawalan ng hustisya ng may kapakumbabaan at kapatawaran, yumuko ang mundo sa harap ng lakas ng integridad. Sa katunayan, ang aral ay simple, ngunit nangangailangan ng tapang. Ang pagtanggap sa disiplina ay pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos sa anyo ng paghuhubog. At ang awa, kapag ipin-extending sa taong nagkamali, ay ang pinakamalinaw na salamin ng karakter ni Kristo. Kaya, iniimbitahan kita sa isang hamon, sa loob ng 48 oras, pumili ng isang tao na iniiwasan mong harapin, isang tao na nangangailangan na marinig ang katotohanan. Lapitan siya ng mahinahon, ng walang akusasyon, at sabihin ang kailangan na sabihin ng may pag-ibig. O, kung ikaw ang kailangang harapin, makinig ng tahimik. Huwag magdepensa sa sarili. Makinig lamang. Pagkatapos mag-isip at kung angkop, humingi ng kapatawaran. Mararamdaman mo ang isang bagay na naiba na isinilang, siguro sakit sa simula, siguro hiya, ngunit pagkatapos ay gaan. Masakit ang disiplina sa isang sandali, ngunit ang pagkakasundo ay nagpapagaling sa loob ng buong buhay. Iyan ang natutunan ko nang makita kong naibalik ang balong iyon. Iyan ang natutunan ng unang simbahan nang pinili nitong magpatawad. At iyan ang kailangan na muling matuklasan ng mundo ngayon, kung walang disiplina, humihina ang pag-ibig, kung walang pag-ibig, nagiging tiranya ang disiplina, ngunit kapag ang dalawa ay magkasamang naglalakad, nagiging nakikita ang biyaya. May panahon na naniniwala ako na ang otoridad ang pinakamatatag na pundasyon ng pagkakaisa. At sa isang paraan, ito ay. Ngunit kaagad kong napagtanto kung gaano kalaki ang kapangyarihan, ay maaaring maging isang mapanlinlang na bitag, hindi ito kaagad nagpapababa ng moral, nalalasing ito ng dahan-dahan. Nang magsimulang tumingin sa akin, at sa iba pang mga obispo ang simbahan bilang mga boses na hindi maaaring mawala, naramdaman ko ang bigat ng inaasahang ito. Hindi ako isang teologo tulad ni Tertulliano, kundi isang praktikal na tao, na nag-aalala sa pagpapanatili ng katawan ni Kristo na magkakasama. Gayunpaman, sa likod ng kasigasigan para sa kaayusan, may nagtatagong isang panganib, ang pagmamataas. Nang ipagtanggol ko na ang mga obispo ay dapat gabayan ang simbahan bilang mga kapalit ni Pedro, ang intensyon ko ay panatilihin ang pananampalataya, hindi dominahan ang mga puso. Nakita ko ang espiritual na kaguluhan na lumitaw kapag ang bawat isa ay nagsasabing taglay niya ang katotohanan sa sarili niyang pangalan, at natakot ako na sisirain nito ang pakikipag-ugnayan. Ngunit sa gitna ng mabuting hangarin, napagtanto ko ang isang nakababahalang bagay, ang otoridad ay maaaring magbago sa kayabangan kapag tumigil ito sa pagiging serbisyo at naging trono. At iyan ang isang sinaunang kasamaan na nananatili hanggang ngayon. Ilang ulit na, sa ating mga araw, ang mga lider, relihiyoso, politikal, pangnegosyo, kahit sa loob ng mga pamilya, ay nagsisimula ng may mararangal na ideal at nagtatapos na ubos na ng pangangailangan na hangaan. Ilang ulit mo nang nakita ang isang tao na nagsisimula ng mapagpakumbaba, naghahangad na maglingkod, at, sa pagtanggap ng kapangyarihan, nagbabago ang tingin, nagbabago ang boses, nagbabago ang puso. Ang otoridad, kapag hindi nakaangkla sa kapakumbabaan, nagiging tiranya na nagkukunwari bilang kaayusan. Malinaw kong naaalala ang isang araw na isang batang diakono ang lumapit sa akin. Nanginginig siya habang nagsasalita, ngunit naglakas loob siyang sabihin, "Obispo, natatakot ako na mas pinakikinggan mo ang mga papuri kaysa sa espiritu." Tumagos iyon sa akin na parang espada. Sa isang sandali, naramdaman ko ang simbuyo na sawayin siya. Pagkatapos ng lahat, sino siya para magwasto sa akin? Ngunit isang bagay sa loob ko, isang mahinahong boses, ang nagpatahimik sa akin. Ang pagwawasto na iyon ang nagligtas sa akin sa pagkahulog sa kaparehong bangin na kinahulugan ng napakarami. Minsan, nagsasalita ang Diyos hindi sa pamamagitan ng mga dakila, kundi sa pamamagitan ng mga maliit at kailangan ng kapakumbabaan upang makinig. Ngayon, pagkatapos ng maraming siglo, nakikita ko ang kaparehong labanan na inuulit sa mga institusyon, sa mga entablado, sa social media. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang pagiging nakikita ay pumalit sa katotohanan. Marami ang hindi na gustong maglingkod, gusto nilang sundan. Hindi ba nakaka-interes kung paano ang kaparehong palakpakan na tila sumusuporta ay maaari ring sumira? Ang kayabangan ay parang isang matamis na lason, pumapasok ng walang sakit, ngunit sinisira ang kaluluwa sa loob.
Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa kung paano ang kapangyarihan na walang kapakumbabaan ay nauwi sa pagkamatay. Tingnan si Napoleon Bonaparte, nagsimula bilang tagapagpalaya ng Pransya, nang angako ng pagkakapantay-pantay at kalayaan, nagtapos na kinoronahan ang sarili bilang emperador, alipin ng sarili niyang ambisyon. O isipin ang mga modernong espiritual na leader na nagtaguyod ng mga imperyo ng pananampalataya, at pagkatapos ay nakita ang lahat na gumuho dahil nakalimutan nila na ang altar ay hindi pedestal, ito ay lugar ng sakripisyo. Ang kaparehong prinsipyo na sumira sa mga imperyo ay sumisira sa mga relasyon. Kapag ang i-ako ay nagiging mas malaki kaysa sa tayo, nawawala ang pag-ibig. Ngunit mayroon ding mga halimbawa na nagpapaliwanag sa kabuwang daan. Naaalala ko si Francisco ng Assisi, maraming siglo pagkatapos ko, isang lalaki na piniling maging maliit upang maging dakila. Tinalikuran niya ang lahat at, sa kanyang kapakumbabaan, nakaimpluwensya ng mas maraming puso kaysa sa maraming hari at papa. Kinukumpirma nito sa akin na ang tunay na otoridad ay hindi nagmumula sa mga titulo, kundi sa pagkakapare-pareho. At kinukumpirma ng modernong agham ang isang bagay na alam na namin espiritual. Ang mga pag-aaral ng Universidad ng Harvard tungkol sa paglilingkod na pamumuno ay nagbubunyag na ang mga koponan na ginagabayan ng mga mapagpakumbaba at empatsyang leader ay may 23% mas mataas na pakikipag-ugnayan at kasiyahan. Hindi lamang ito isang akademikong datos, ito ay patunay na ang puso ng tao ay mas tumutugon sa kabutihan kaysa sa pagpapatao. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Siguro hindi ka obispo o isang leader ng mundo, ngunit tayong lahat ay nagsasagawa ng ilang uri ng otoridad sa ating mga anak, sa ating mga kasamahan, sa ating mga salita. Sa bawat pagkakataon na nagpapasya ka na impluwensyahan ang isang tao, hinahawakan mo ang kaparehong kalis na hinawakan ko, ang kalis ng kapangyarihan. At ang tanong ay, umiinom ka ba mula rito upang maglingkod o upang lingkuran? Hayaan mong ipagtapat ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. May isang sandali na napagtanto ko na mas kinatatakutan ng mga tao ang aking posisyon kaysa sa minamahal nila ang aking pagkatao. Nagsalita ako at yumuko ang lahat ng ulo, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa takot. Labis akong nasaktan nito dahil napagtanto ko na naging ako ang pinakakinatakutan ko, isang leader na malayo, hindi maabot na ikinagulo ang paggalang at pagsamba. Noon ako nagpasya na magbago. Nagsimula akong dumalaw sa mga maralita, makinig sa mga nagkakamali, umupo sa sahig kasama ng mga nagsisisi. At doon, sa alikabok, natagpuan kong muli ang tunay na kahulugan ng otoridad. Ang mamuno ay maglingkod hanggang sa mamulaklak ang iba, hindi hanggang sa sumunod sila. Ngayon, kung maaari akong mag-iwan ng isang aral, ito ay, ang otoridad ay isang pagsubok ng kapakumbabaan, hindi isang gantimpala ng karangalan. Ang maging leader ay maghawak ng salamin sa harap ng sarili at magtanong araw-araw, naglilingkod pa ba ako o nagsimula na akong lingkuran? Gumawa ng isang pagsubok bukas, sa iyong trabaho, sa bahay, saan man ka naroroon, obserbahan kung paano ka magreaksyon kapag may sumasalungat sa iyo. Makinig ka ba o magpapataw ka? Kung umakyat ang galit, huminga at magtanong, ano ang gusto ko ngayon, ang maging tama o ang maging payapa? Ang simpleng paghinto na iyon ay makapagpapabago ng lubusan sa takbo ng isang usapan, ng isang relasyon, ng isang buhay. Natutunan ko na ang pagkakaisa ng simbahan ay hindi nakasalalay sa lakas ng otoridad, kundi sa kapakumbabaan ng mga puso. Dahil ang pagsunod dahil sa takot ay sandali lamang, ngunit ang pagsunod dahil sa pag-ibig ay tumagal ng mga henerasyon. At iyan ang naunawaan ko, huli na, ngunit naunawaan ko, ang kapangyarihan ay isang biyaya kapag naglilingkod, at isang sumpa kapag nanginibabaw. Nang umangat ang espada ng imperyo laban sa akin, alam ko na papalapit na sa katapusan ang aking paglalakbay. Dinala ako sa harap ng mga otoridad ng Roma, at binigyan nila ako ng isang pagpipilian, mag-alay ng mga sakripisyo sa mga Diyos ng pagano o mawalan ng ulo. Hindi ako nag-atubili. Hindi dahil wala akong takot, naroon ang takot, pumipintig sa mga ugat, kundi dahil naunawaan ko na may isang uri ng kamatayan na mas malala kaysa sa pisikal, ang kamatayan ng paniniwala. At mas pinili kong mawalan ng katawan kaysa mawalan ng kaluluwa. Habang naglalakad ako patungo sa lugar ng pagbitay, tila nakabitin sa panahon ng mundo. Ang bawat hakbang ay isang alaala ng aking pinagdaanan, ng kayamanan na iniwan ko, ng mga kapatid na pinatawad ko, ng mga pagkakawatak-watak na tinangka kong pagalingin. At ipinagtatapat ko, sa isang sandali, tinanong ko ang sarili ko kung sulit ba ang lahat ng iyon.
Nagkakawatak-watak pa rin ang simbahan, naglalaro pa rin ng kapangyarihan at pagkilala ang mga puso. Ngunit pagkatapos ay isang mahinahong katiyakan ang dumaloy sa akin, ang binhi ng pagkakaisa ay hindi itinatanim upang mamulaklak sa isang tao, kundi sa mga henerasyon. Bumagsak ang talim at kasama nito ang aking katawan, ngunit hindi ang aking mensahe. Lumipas ang mga siglo, at naririnig ko pa rin ang etyo ng kaparehong labanan, ang pagkakawatak-watak sa pagitan ng mga dapat magkasamang lumakad. Ngayon, hindi nakasuot ng mga armadura ng Roma ang kaaway, nakasuot ito ng mga opinyon. Hindi na humahawak ng mga espada, kundi mga matatalim na salita. Nagbago ang anyo ng digmaan, ngunit ang larangan ng labanan ay kapareho, ang puso ng tao. Ilang ulit na, sa ating mga araw, nakikita natin ang mga tao na naglalayuan dahil sa mga dahilan na napakaliit. Mga pamilya na hindi nag-uusap dahil sa pagmamataas. Mga kaibigan na naghihiwalay dahil sa politika. Mga kapatid sa pananampalataya na nag-aatake sa isa't isa dahil sa doktrina. At lahat ng ito ay sa ngalan ng katotohanan. Ngunit ano ang silbi ng isang katotohanan na sumisira sa pag-ibig? Natutunan ko sa kapaguran ng aking buhay na sa labas ng pakikipag-ugnayan, kahit ang pinakadalisay na katotohanan ay nawawalan ng kinang. May isang bagay na lubos na kasalukuyan sa aking pinagdaanan. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng kaparehong pag-isip, nangangahulugan ito ng paglalakad sa kaparehong direksyon, kahit na may iba't ibang hakbang. Sa aking panahon, sinabi ko, sa labas ng simbahan walang kaligtasan. Ngayon sasabihin ko, sa labas ng pag-ibig, walang tunay na pakikipag-ugnayan. Dahil ang pag-ibig ang nagbibigay kahulugan sa doktrina, ito ang nagbibigay buhay sa pagtuturo, at ito ang nagbabago ng mga ideya sa mga patotoo. Napansin mo ba kung paano tayo nasasanay sa emosyonal na distansya? Nakikipag-usap tayo sa daan-daang tao araw-araw, ngunit halos wala sa kanila ang tunay na nakakakilala sa atin. Lumilikha tayo ng mga mahihinang koneksyon, batay sa likes, at tinatawag natin itong koneksyon. Nakaka-interes, hindi tayo kailanman naging ganito ka, konektado, at, kasabay nito, napaka-nag-iisa. Kinukumpirma ng agham ang tahimik na trahedya na ito, nagpapakita ang mga pag-aaral na ang matinding kalungkutan ay nagpapataas ng hanggang 30% sa panganib ng maagang kamatayan. Ang tao ay nilikha upang maging kabilang. At natutunan ko, sa laman at sa kaluluwa, na ang tunay na pananampalataya ay komunidad o hindi ito pananampalataya. May isang kapansin-pansing sandali bago ang aking kamatayan, isang dalaga ang nagdala sa akin ng isang piraso ng tinapay at ilang tubig habang naghihintay ako sa hatol. Hindi siya nagsalita ng isang salita, tiningnan lang niya ako ng may luha at paggalang. Ang simpleng, tahimik na kilos na yon ay naglalaman ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa lahat ng mga konsilyo. Doon ko naunawaan na ang pagkakaisa ay nagsisimula sa mga maliit na kilos, sa hating tinapay, sa ibinahaging luha, sa nakaunat na kamay. Ang simbahan, sa paglipas ng mga siglo, ay hindi naunawaan ang bahagi ng aking mensahe. Ang istruktura na nilikha ko upang magkaisa ay nauwi sa paggamit, sa hinaharap na mga panahon, upang dominahan. Ang mga obispo na dapat magpastol ay naging Panginoon. Ang hierarkiya na tulay ay naging pader. At tinanong ko ang sarili ko, ilang ulit nating ginagawa ang kapareho sa ating mga buhay? Ilang ulit nating ginagamit ang dapat magkaisa, ang ating impluensya, ang ating mga salita, ang ating kaalaman, upang magtayo ng mga pader ng kayabangan? Nakakatukso na sisihin ang iba, ngunit ang pagkakawatak-watak ay nagsisimula sa loob natin. Sa bawat pagkakataon na mas pinipili nating manalo sa isang argumento sa halip na unawain ang isang tao, isang pagkakahati ang bumubukas. Sa bawat pagkakataon na humuhusga tayo ng walang pakikinig, bahagyang nahahati ang katawan. At lahat ng panloob na pagkakahati, maaga o huli, ay nagpapakita sa labas. Iniisip ko kung ilang tao ang hinahangaan natin ngayon ang nakaunawa sa kapangyarihan ng pagkakaisa na ito. Isipin si Martin Luther King V.A., ang kanyang lakas ay hindi na sa mga sandata, kundi sa pag-ibig at ibinahaging layunin. Nagkaisa siya at nagbago ang mundo. Ngunit iniisip ko rin ang mga figura na naligaw dahil ginawa nilang idolatriya ang pamumuno sa sarili nila. Si Hitler, halimbawa, naghahangad na magkaisa sa pamamagitan ng lakas, at ang kanyang pamana ay pagkasira. Dalawang magkasalungat na daan, isang kaparehong prinsipyo, ang pagkakaisa ay maaaring maging biyaya o sumpa, depende sa puso na nagdadala nito. At narito ang punto, ang tunay na pagkakaisa ay hindi ipinapataw, inspirasyon ito.
Hindi ito isinilang mula sa hierarkiya, kundi mula sa kapakumbabaan. Kapag naunawaan ng bawat isa na ang iba ay nagdadala rin ng larawan ng Diyos, ang pakikipag-ugnayan ay tumitigil sa pagiging teorya at nagiging hininga. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang mundo, kahit mula sa aking kinalalagyan, nakikita ko na ang hamon ay nananatiling kapareho. Hindi kayo humaharap sa mga emperador, ngunit humaharap kayo sa pagmamadali, sa ego, sa kawalan ng atensyon. Ang inyong pananampalataya ay hindi inaapi ng mga espada, kundi ng mga distraksyon. At, kabalintunaan, mas madaling mamatay para sa isang dakilang bagay kaysa mamuhay ng tapat sa pang-araw-araw. Kaya, iniiwan ko sa iyo ang isang simpleng, ngunit malalim na hamon, sa loob ng 7 araw, labanan ang tukso na sagutin ang paninirang puri. Kung may sumasakit sa iyo, tumahimik at manalangin. Kung may humuhusga sa iyo, hangarin ang kanyang kabutihan. Obserbahan kung ano ang mangyayari sa iyong puso. Ang pagkakaisa ay nagsisimula sa sandali na pinipili mo ang pag-ibig sa halip na ang simbuyo. Nang bumagsak ang aking ulo sa ilalim ng talim, marami ang nag-isip na napatahimik ang aking boses. Ngunit ang katotohanan ay ang kamatayan ay nagpakita lamang ng aking buhay, na ang pagkakaisa ang pinakamakapangyarihang patotoo na maaaring taglay ng isang pananampalataya. Ang imperyo ay makapagpapatahimik sa isang tao, ngunit hindi makapagpapatahimik sa isang bayan na nagmamahal ng nagkakaisa. At kung may isang bagay na gusto kong panatilihin mo, ito ay, ang kasaysayan ng pananampalataya ay hindi tungkol sa kung sino ang nanalo sa mga debate, kundi tungkol sa kung sino ang nagpanatili ng buong puso nang nagkakawatak-watak ang mundo. Maging ikaw ang taong iyon. Dahil kapag pinili mong magkaisa, kahit sa katahimikan, ang kaharian ng Diyos ay bahagyang lumalawak pa sa mundo. Ang katotohanan ay ang lahat ng ating pinagdaanan, lahat ng ating hinahanap, lahat ng tinatawag nating pananampalataya, nakakahanap lamang ng kahulugan kapag naunawaan natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Dahil kung wala ito, anumang katotohanan ay nagiging ingay, anumang ideal ay nagiging digmaan, at anumang pananampalataya ay nagiging kayabangan. Ang pagkakaisa ang pinakamataas na wika ng pag-ibig, ang buhay na patunay na kaya pa rin nating ipakita ang larawan ng Diyos sa ating mga relasyon, kahit sa isang mundong nagkakawatak-watak. At kung ang kaisipan na ito ay nagpaisip sa iyo, kung sa ilang paraan ay nahipon ito ang iyong puso, kung gayon alamin mo, nakaisang hakbang ka na. Isang maliit na baitang sa hagdan ng karunungan, at sa bawat bagong pagkatuto, sa bawat pagmumuni-muni, sa bawat panloob na pagbabago, nagiging 1% kang mas mahusay kaysa noong nakaraang araw. Nagpapasalamat ako sa iyo sa paglalakbay na ito kasama ko hanggang dito, sa pagbubukas ng iyong puso upang makinig at mag-isip. Ngunit huwag kang titigil ngayon. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa paglalakbay na ito ng pag-unawa at espiritual na paglago. Hihintayin kita doon upang sama-sama tayong umakyat pa ng isang baitang nang may bukas na isip, buhay na pananampalataya at handang puso. Magkita tayo sa susunod na video.